kahapon mainit na mainit si Ombudsman Boying Remulla dyan eh. Oo Na nga. ang epicenter ng flood control ay ang Davao City. Yun na nga. Alam mo bang update ngayon? Merong tinukoy na niya. Kasi sabi niya, wag muna nating don't draw into conclusion, sabi niya. Oo. Ngayon ba may conclusion na siya kung ano, totoo ba talaga yung nabanggit niya? Eh yun nga ang pinagtatalunan nila. Sabi nila, teka muna. Hindi ba ikaw ang nag-conclude na na ang Davao City ang epicenter ng flood control? Alam mo, viral ngayon doon sa doon sa net25.com. Oo. Kasi kinuha nila at nirepost yung ating pinag-usapan na yung kahapon, ang haba ng thread. Ganun ba yung kwentuhan, usapan? Yung usapan natin at ang lahat ng comment ng ating mga kababayan, kung titignan mo, sabi niya, sa Luzon po ang baha. Bakit ang iimbestigahan Davao? Oo. Sabi naman ng iba, kaya pala bumaha sa Luzon kasi galing sa Davao yung tubig ba? Yun ang pumalag na dyan si Kong Pulong Duterte. Ba? Pumalag na. Kung ako man siguro. Pero ngayon, dumarami ang kapalitan ng maanghang na salita ni Ombudsman Boying Remulla. Ganun ba? Oo. Utahin muna natin si Kong Pulong. Ang sabi ho ni Kong Pulong, Boying Remulla, bago nyo ideklara na Davao City ang epicenter ng flood control corruption noong Duterte administration, baka pwede silipin muna ninyo ang mismong records ng DPWH. Parang may ibig sasabihin dyan At kung tingnan yung records mismo ng DPWH. At kung imbestigahan nyo ang Davao, dapat hindi lang during my term. 2019 lang po ako naupo na congressman sa aming lugar. Long before I became congressman, Nograles po ang congressman sa aming distrito. Totoo yan. Oo. Ayan. Si Kong Nogi, kasi dati hindi nila makuha ang Davao City, kaya si Kong Nogi ang talagang laging yung pamilya Nograles. Diba? Kasi ang mayor dyan, hawak talaga ng mga Duterte. Oo. Diba? Pero yung Congress, nakuha ni Nogi yun, yung isang distrito. Pero dumating ang pagkakataon na nagkasundo rin yung Nograles at saka bagamat matindi ang labanan ngayon sa Davao. Naalala mo, si Carlo Nograles, nung panahon ni Digong, ay parang, Civil Service Commission, tapos DOH. Naging spokesperson pa sa that time di ba? During that time Naging cabinet secretary. Naging cabinet secretary pa si Carlo. Tama. Pero nung natapos ang termino, itong bandang huli ata, nagkaalaban din sila sa pagiging mayor. Tama. So ano ang punto? Kasi ang gusto niya sabihin, mag-base tayo sa record. Sabi ni Kong Pulong. Yes. Kasi ang sabi ni Ombudsman, noong panahon ng Duterte, ang pinakamalaki daw pondo for flood control ay nasa Davao City. Kaya niya tinawag na epicenter. Pero hindi naman daw niya sinasabi na ito ay yung conclusion na corruption agad. Ayun. Titingnan pa agad. Kaya lang yung lumabas na balita, epicenter na agad ng corruption. Oo nga. Di ba? Kasi ng parang insinuasyon ni Ombudsman Boying Remulla kahapon. Pero may paglilinaw siya na hindi pa, wala pang ebidensya hahanapan pa lang ng ebidensya. Ba't yung pinalutang ka agad? Kaya ang sabi ni Kong Pulong, kaya ang sabi ni Kong Pulong dito, teka muna, tingnan natin yung records. Davao City nga ba ang may pinakamalaking pondo? Parang ganun Para sa flood control. Flood control. Tsaka kahit 2019 daw, kahit before pa siya maupo, kung talagang laging malaki ang pondo dyan. Siguro, uso yung tukuyin yung loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Digong. Yes. Diba? Kung susumahin. Tignan naman, madali naman makikita ng ombudsman yan. Kaya nga may records daw Tignan naman ang records nila Tingnan daw yung DPWH record. At hanggang ngayon nga wala pa rin makapagsasabing, totoo ba talaga yung 61 billion na allotment ng flood control? Makikita, basta ipinalabas, di ba? Nung mga panahon nung ang mga panahon daw yata ang chairman ng accounts, APRO ng time na yon ay si Congressman Eric Yap. Kasi yung Congressman Eric Yap ay barkada nitong sina Kong Pulong daw. Pero hindi mo rin masasabing ganun kasi barkada rin yan ng mga tulpo Yan nga. Yung Kong Eric Yap yun ang representante ng AXIS dati.